Good morning. So, salamat sa Diyos na buhay pa tayo, di ba? Salamat sa Diyos. Meron bang gutom? Salamat sa Diyos na nakita natin yung katapatan niya. Hindi siya nagkukulang sa pangangailangan natin. At ngayong umaga, alam natin may ginawa na siya. Hindi pa tayo nagsimula. May ginawa na ang Diyos sa atin. Kasi siya yung dahilan kung bakit tayo nakarating dito. Grace lang ni God. Parang kagandahang loob lang ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala naman talaga tayong magagawa. So ito yung katotohanan. Kaya salamat sa Panginoon sa pangalawang linggo na ng 2024 na. Sorry, na hindi nagkamali, hindi na bago. Ano na po yan? January 24 at 14, 2024. So patuloy tayo sa series natin ng Gospel of Luke. Again, nakita natin, in the past, siya yung pinakamaraming sinulat, si Lucas, sa New Testament. Siya din sumulat ng Acts, Book of Acts. Pero nakikita mo ni minsan hindi niya binanggit yung pangalan niya. Isang napakagandang, makikita mo yung karakter niya, yung kapakumbabaan, yung humility niya. Hindi niya binanggit ang pangalan niya, pero siyang may sumulat almost 1/3 ng New Testament. So salamat. Last time, nakita natin yung kwento ng dalawang magkapatid, ama at ng dalawang magkapatid, di ba? So tatlo yung karakter. Kaya lang sa generation natin, kung napapansin nyo, ang sikat lang yung prodigal son, tama? Ito yung pinakasikat kahit sa Sunday school, yung prodigal son. Pero nakita natin in the past na meron ding kwento yung ama. Meron ding kwento yung si kuya. Di ba natandaan nyo, yung si Bunso, masyado siyang rebelde, bastos, ika nga. Buhay pa yung tatay niya, kinuha niya yung mana niya. At ang sabi ng Bible, binasa natin, nilustay niya ito sa mga masamang hilig. And at the same time, of course, kapag ikaw ay nagrebelde sa Diyos, anong inaasahan mo? Of course, hindi ka pwedeng pagpalain. So babagsak ka talaga. At nung rock bottom na itong si Bunso, naalala niya na ang tatay niya, ama niya ay mabuting tao. Kasi lumaki siya na nakikita niya yung kabutihan ng ama niya doon sa mga empleyado nila. So naisip niya, sabi niya, babalik na lang ako sa aking ama. Hingi ako ng tawad sa kanya. Kahit hindi na niya ako ituring na anak. Kasi suwail ako at nirebelde ko siya, wala akong kwentang anak. Sabi niya, kahit ituring na lang niya akong isa sa mga bayarang empleyado ng tatay ko. Kasi nakita ko, sabi niya, naalala ko yung mga empleyado ng tatay ko, sagana sila sa pagkain. Pero ako, namamatay ako sa gutom, kinakain ko na nga yung mga pagkain ng baboy, di ba? So naisip-isip niya na ganun gagawin niya, tinakwil niya ang tatay niya. Pero nakita natin ang kwento, di ba? Malayo pa siya, nakita ng tatay yung anak, tumakbo yung tatay para salubungin yung anak, di ba? At pag sinalubong niya anak, anong ginawa niya? Niyakap niya, hinalikan niya, at sabi niya, tumawag siya sa mga katulong niya, bihisan niyo siya, sabi niya, suotan niyo siya ng singsing, suotan niyo ng sandalyas. So ganun yung Diyos natin. Yung amang yon, nagpapakita ng pagka-Diyos ng ama ng Diyos natin. Na magkasalaman tayo anytime na babalik tayo sa Kanya, wala kang maririnig na sumbat. Lilinisin ka niya, aayusin ka niya. Ito yung Diyos na kwento ni Jesus dito. Alam natin ang parable, kwento ni Jesus, pero hindi siya real na kwento. Ito mga characters dito, hindi siya real. So gawa ni Jesus dito, again, pag nagsalita si Jesus ng parable, ang tumbok niya para sa kaligtasan ng tao. At yung mga nananampalataya sa Kanya, yung may mga banal na spirito lang, dito niya explain dito, ito yung makakaintindi. Kaya pag hindi mo naintindihan ito, medyo mag-isip-isip ka, meron na ba akong relationship kay God? Anak na ba ako ng Diyos? Kaibigan na ba ako ng Diyos? Ito yung titignan mo. Bakit hindi ko naintindihan yung binabasa ko? Bakit hindi ko naintindihan yung sinasabi sa preaching? So ito yon. Ito yon na tinuring niyang anak, nirestore siya, and then nakita mo yung ama. Ito yung nagpo-portrait ng karakter ng Diyos, di ba? Itong ama. And then, dalawa magkapatid, nakita natin yung bunso, ito yon, di ba? And then yung kuya niya, napag-aralan natin last week, di ba yung kuya niya? Akala mo yung kuya niya, siya yung Kristiyano sa pamilya. Bakit ka mo? Hindi siya umaalis ng bahay, di ba? Nandun siya, sinusunod niya kung ano man ang sasabihin ng tatay niya. Pero napag-aralan natin, nung nagalit siya, umuwi yung kapatid niya, nagalit siya. Hindi man lang kasi siya pinagsabihan ng tatay niya. Bakit? Bakit hindi sinabi ng tatay niya, oy, uuwi, nandito yung kapatid mo. Di ba nung sinabi niyang,
halika kayo sa mga alipin, bihisan niyo itong anak ko. Di ba sabi niya, ganun, ikaw, sabi niya, tawagin mo si kuya. Sabi mo, nandito yung bunsong kapatid. Pero hindi ginawa ng ama. Bakit? From the start, alam ng ama, hindi siya mahal ni kuya. Kaya hindi siya pinagsabihin na merong party dumating ang anak mo. And then again, kung babalikan mo, hindi rin mahal ni kuya yung bunsong kapatid. Bakit? Nung gumagawa ng masama yung bunsong kapatid, kabastusan, na sabi niya sa ama niya, ibigay mo na sa akin ang aking mana, hindi siya pinigilan, tama? Hindi siya pinigilan. At saka hindi siya nag-exert ng effort. Kaya nung tinawag niya yung katulong, sabi niya, bakit merong kasiyahan sa loob? Ano ba nangyari? Kasi po, sabi ng katulong, dumating si bunso. At salamat siya ay buo, malusog siya, at naghahanda po, merong party ang tatay nyo kasi bumalik yung kapatid nyo na may maayos naman, buhay pa. Yung patay na buhay, parang ganon. Ano ginawa ni kuya? Nagalit, di ba? Nagtanda yan, nagalit. Di ba dapat matutuwa siya? Nandito na yung tatakbo siguro siya sa loob, di ba? Yayakapin niya si bunsong kapatid niya, pero nagalit siya, ayaw niyang pumasok. Inaamo siya ng tatay niya. Bakit? Hindi niya mahal yung kapatid niya. At hindi rin niya mahal ang tatay niya, na dapat masaya siya katulad ng tatay niya kasi yung kapatid niya umuwi na, tama? And then pag tinignan mo, napag-aralan natin, yung kwento ng bunso, 8 stanza sa Bible. And then tingnan mo yung kwento ni kuya, 7 stanza. Bakit parang kulang? Bakit kulang, di ba? And then, sinabi ng ama niya, kasi sabi niya, naghahanda ako, natutuwa ko, yung patay na kapatid mo, buhay pa siya, bumalik siya, parang ganon, di ba? Nagsisi siya. Ano yung ending? Nakita natin last week yung ending. Sa galit ni kuya, kumuha siya ng kahoy, pinagahampas si tatay hanggang sa mamatay. Anong simbolo nun? After, nitong nangyaring kwento yun, after few months na lang, after ng few months, pinatay si Jesus sa cross, di ba? That's the end of the story. Sino pumatay sa kanya? Yung mga Pariseyo. Kaya tinanong ni AJ, nung kahapon ba yun, tinanong niya, Pastor, ligtas ba si kuya? Apparently, para masunurin siyang anak, hindi siya umaalis, hindi siya naglayas. Pero dahil hindi niya minahal ang ama, hindi niya minahal ang kapatid niya, hindi siya ligtas, para siyang Pariseyo. Sila ang pumatay kay Jesus. Yun ang end story. Pero hindi mo makikita sa Bible, titingnan mo kabuuan nun. Titingnan mo yung pinapakita ni Jesus na tayo din, kung hindi tayo aalis sa pagiging Pariseyo natin, hindi tayo maliligtas. Kaya ngayong umaga, titingnan natin yung, sabi niya, ano ba yung tunay na kayamanan? Pag tinignan mo yung Bible, mga 40 parables yan, 1/3 nun, ang pinag-uusapan tungkol sa pera. So ito yung alam niya, struggle natin yung pera, di ba? Kaya makita mo ngayon, nagkakundag sa pag-aaral, di ba, para magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pera. So ito pa rin, and then ito pa yung temptation sa pera. So ito yung pag-aaralan natin. Ano ba yung tunay na kayamanan? Nasa 16 na tayo ng Luke, chapter 16, verse 1 hanggang 13. Pwede pa tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Verse 1, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang bagbungkal ng lupa at nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50.
7, at tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang? May kasama ako, hello. Ulit natin 7. Sabay-sabay tayo magbasa. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. 8, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At 9, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. And 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? 12, at kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? 13, walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ay ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ay ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Ama, salamat po sa salita mo. Tulungan mo po kami, ang banal na Espiritu mo po, ang mangusap sa bawat Espiritu po namin para malaman po namin tunay na kahulugan ng sinasabi mo sa iyong salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, alisin mo po yung distraction at tulungan mo po kami, may focus po namin ang 100% attention po namin sa iyong salita. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So again, sinabi ko na, 40 parables or more, 1/3 niyan ay puro mga tungkol sa pera. So alam ng Diyos, kahinaan natin yung pera, di ba? O sino gusto ng pera? O konti lang. Ulitin ko, sino gusto ng pera? O, di ba? Yun eh. Walang masama doon. Kaya nga tayo nagsisikap, kaya ka nag-aral ng mabuti, di ba? Para pag nagtrabaho ka, meron kang pera. So, pero dito, magtataka ka, bakit pinuri? Pinuri yung madaya at makasalanang katiwala. Parang hindi siya consistent, di ba? Kapag maganda, pinupuri, di ba? Parang dito, masama siya, pero pinuri yung pagiging masama niya. At matutunan natin mamaya yan. So, gumagamit ng masamang tao para sa mabuting layunin, parang hindi tayo naniniwala ko minsan, di ba? Parang dapat yung mabuti, ito yung gagamitin mo sa mabuti. Pero marami tayong kwentong nakikita na ginagamit ng Diyos yung mga ganong kasamaan para sa kabutihan. Nagkwento ko na yung professor nila DJ at saka ni AJ, labas-pasok sa kulungan. And then, siyempre, paglabas niya sa kulungan, sabik siya, di ba? Uwi siya sa kanila. And then, pag nabalita ng mga kaibigan niya, siyempre, bibisitahin, di ba? Siyempre, for the old time's sake, di ba? Mag-enjoy sila. And then, di katagalan, babalik siya sa kulungan. And then, pag ganun lang siya, pasok, balik. And then, one time, siyempre sa kulungan may Bible study, parang naisip niya, bumabalik ako sa kulungan, lalabas ako, again, balik ako sa kulungan. Kasi kung yung vision niya, balik na naman, di ba? Mabuti pa sa kulungan, kasi may gwardiya, meron mga bakal, hindi ako, sumusunod talaga ako. Kasi babartulahin ako pag hindi ako sumunod. So nag-isip-isip siya, next time na lalabas ako, hindi ako uuwi sa amin. Pupunta ako sa simbahan. Pupunta ako kay pastor. At yun ang ginawa niya. Siyempre, anong mararamdaman ng magulang? Mga kaibigan, di ba? Parang magalit sila. Parang, hindi mo ba kami mahal? Ba't di ka malang umuwi sa amin? Pero, to cut the long story short, kinalagaan siya ng simbahan sa panalangin, Bible reading, counseling, lahat-lahat yun. At ngayon po, pastor siya, professor nila DJ sa Bible School. At ngayon may mga anak,
mayaman, naging pastor at professor pa siya. Ito po yun eh. Ito yung sinasabi niya. Kahit yung masama sa atin, pag pumunta ka kay Diyos, kay God, babaguhin niya yun eh. And then yung pagiging masama mo, gagamitin niya sa kabutihan. Bakit? Kasi yung pride. Parang, alimbawa, yung garapon, pag binasag mo yan, pwede mong gawin, di ba? Lalagyan mo ng pandikit, di ba? Pero may mga lamat-lamat na, hindi na siya kasing ganda nung wala pa siyang basag. Kaya ganun siya. Kaya sabi ng Bible, kapag hindi ka binasag ng Diyos, hindi ka niya pwedeng gamitin. Kasi yung kalaban mo doon yung pride. Magaling ako, guwapo ako, yung ganon. So kailangan kanyang basagin para magamit kanya. Ito yung one na makikita mong dynamics ng kwento. And then once, sabi niya, sinabi rin ni Jesus sa kanya mga alagad. Ano yung mga alagad? Di ba sabi niya, humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng tao sa buong mundo. And then turuan niya sila, bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng aking utos. Huwag kang mag-alala, sabi niya, along the way, kasama ninyo ako, pangako ng Diyos yun, di ba? So itong alagad, kung alagad ka ng Diyos, pakinggan nyo, kung alagad ka ng Diyos, permanent to. Hindi sa temporary. Continuous. Lifetime. Buong buhay mo. So ito yung sa challenge mo sa sarili mo. Naniniwala ka kay Kristo, anak ka ng Diyos. Kaibigan ka na ng Diyos. Alagad ka ni Kristo. Pero tinan mo yung sarili mo. Yung consistency, lifetime commitment na to parang sa mag-asawa, di ba? Para sa mag-asawa na till death, do us part, di ba? Ngayon, hindi na yata, di ba? So yung ganun, till death do us part, di ba yung kanta ni Kuya Willie, di ba? Yung ang kahit maputi na yang buhok ko, ganun. Parang discipleship ni Jesus. Walang walang expiration, death lang ang magse-separate. Ito yung titinan mo, kung anak ako ng Diyos, dapat ganun ako. Magkakamali ka, hindi ka perfect, pero hindi ka lumalayo sa Panginoon, hindi ka lumalayo sa Diyos. Alagad, discipleship, yan pinakamagandang niya, ituro mo, consistent yun. Hindi ka perfect, pero patuloy ka. Kahit sa simbahan, patuloy ka. Huwag mong titignan yung kasama mo sa simbahan. Huwag mo rin titingnan si pastor. Ngayon lang titingnan niyo kasi nagsasalita ako. Kasi ang pangit naman, lahat kayo nakatingin doon. Nagsasalita ako. Sasalita ako rito, di ba? So, ibig sabihin, para hindi ka ma-discourage kasi lahat tayo may kapintasan, di ba? So, walang perfect. So, ang titingnan mo, pupunta ka rito dahil sa Panginoon. Ito yung magiging stable ka. So, dito sa kwento, katiwala. Pagkatiwala, of course, trusted, di ba? At ang katiwala, dahil mayaman tong mga katiwalang ito. Hindi yung katiwala ka lang ng malilit na property. Dito makita natin malalaking property, yung mga pautang, di ba? So, ibig sabihin tong katiwalang ito, mayaman din. Dahil doon sa position niya, malaki siya natatanggap sa boss niya, kumbaga. Verse 2 sabi niya, kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo na sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa. Mag-report ka na sa akin. Sabi niya, sapagkat tatanggalin. Hindi discipline, hindi ang tawag doon, pag nagkasala ka sa kumpanya, ang tawag doon, yung hindi ka papapasukin? O suspended, hindi. Tanggal na talaga, nag-decide na yung boss niya, kaya lang gusto ko makita yung report mo, sabi niya. And then verse 3, sinabi ng katiwala sa kanya, sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako. At sabi niya, nahihiya naman ako magpalimos. At nahiya siyang, imagine mo, mayaman ka, katiwala ka, nagbubungkal ka ng lupa, di ba? Mamamalimos ka, hindi niya kayang gawin yon. Kaya sabi niya, gumawa siya ng strategy. Hindi ko kaya yon, hindi ko kaya. Kasi yung reputasyon niya, imagine mo mga pinapautang ng boss niya, malalaking tao, di ba? So ito mga ito, dahil siya yung katiwala, di ba, na-imagine mo yung relationship nila, parang kumisang pasip-sip pa, di ba? Parang gano'n, kasi kailangan nila yung pabor nitong katiwala. Pero sabi niya, nag-decide na yung boss ko, dapat gagawa ako ng strategy. Dito lalabas yung alam mo, sweetik, yung wise, yung gano'n, yung wise na para sa sarili mo lang, para gagawa ka ng lahat ng paraan. Yung position, yung authority niya, hindi niya maiwan yon. Actually, sabi lang niya, ayaw ko magbungkol ng lupa, hindi ko kaya. Yung kaya naman talaga niya. Kaya lang yung kahihiyan, nakukuha niyo, kahihiyan, na dati kang mayaman, dati kang respetado, and then nandito ka ngayon, wala kang trabaho, namamalimos ka.
nasanay siya doon sa mga nakasalamuhan niyang tao, mga big time. Tapos manakatanggap pa ng mga grabing regalo yan, di ba? Kasi para yung utang nila hanggat hindi nababayaran. Sa agriculture setting, pag nasa probinsya ka, once a year lang mag-ani, di ba? So ang kabayaran, pag nag-utang ka, next year mo babayaran. Meron kang 1 year para bayaran mo. Hindi katulad sa atin dito, di ba? Kapag nag-utang ka, araw-araw papasyalan ka ni Bombay, di ba? So, hindi ganun. Sa kanila, 1 year ang setting doon. And then sabi niya, 4, alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. So, ipupuhunan niya yung nalalabi niyang oras doon. Kasi meron pa siyang time to make report, di ba? Meron pa siya, binigyan pa siya ng time. Pero after ng making a report, talagang ano na siya, tanggal na siya sa trabaho niya. And 5, kaya isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Nakita niyo yung kaya't isa-isa? Di ba kung legal to, di ba? Oh, lahat kayo, meron tayong meeting, di ba? Dapat ganon. Pero makikita mo pa lang dito, nung tinawag niya pa isa-isa, medyo ano to medyo merong something fishy, di ba? Parang pag pumunta ka baka meron ba taga munisipyo rito? Hindi naman siyempre, hindi naman lahat, pero napapansin nyo yan Kapag meron ka lumapit ka sa government office, sabihin natin, di ba? And then, tinawag ka ng empleyado sa isang corner, parang ganito. Yung ganon, prone ka na sa ganon. Kasi hindi niya masabi publicly. So dito the same, tinawag niya ito may mga utang pa isa-isa, imaginein mo yon, kasi meron siyang masamang balak. Kasi dapat, lahat ng may utang sa amo ko, meron tayo ng meeting ng 2 o'clock, di ba dapat ganon? And then general niya. Pero hindi. So makikita mo pa lang dito, meron sa kanya. Sabi niya, ilan ang utang mo? Gusto niyang mag-create ng utang na loob. Utang na loob. Paano babayar utang na loob? Hindi mo siya kayang bayaran. Sabi ng sister-in-law ko noon, parang hindi maganda salita, sabi, yung utang na loob na yan, wala na bang katapusang pagbayad? Totoo walang katapusan kasi sige, bigyan tayo konting time para mag-set ng kasi maubos boses. Yan, meron na. So ito yun, yung aircon. Okay. So, mag-create sila ng utang na loob. Ito yung purpose niya. Na para pag may utang na loob ka sa akin, wala na akong trabaho, siyempre, for the meantime, for a while siguro, anuin mo ako, i-sustain mo ako, di ba? Parang ganon. So ito yung strategy niya. Lahat ng may utang, gagawa siya ng paraan. At dito sa kwento natin, merong 2 tao ang tinanong niya. Pero this is representing lahat ng may utang sa amo niya. Pero itong makikita mo itong 2 tao na tinanong niya, ano yung utang mo? At gumawa siya ng strategy na, ito yung utang ko, sabi niya. Ngayon sabi niya, asan niyang kasulatan? Binigyan niya na, sige, isulat mo, kalahati na lang. Imaginein mo, yung utang mo nagiging 50% na lang. Di ba? So, siyempre, pasalamat ka sa kanya, di ba? And remember, sa corrupt country, the same. Kung bakit may mga sa corrupt country, pag hindi Christian, sa pag-businessman ka, guilty ako noon doon. Dati guilty ako. I'm a former businessman. May 2 ka libro. Yung libro na accounting mo, yung pinapakita mo sa BIR, at yung tunay na libro mo. So yung tunay na libro mo, hindi mo pinapakita yan sa BIR. Bakit? Halimbawa, kung ang tax ko for this year is 1 million. Of course, kailangan mo bayaran yun, di ba? 1 million, may kinita ka naman talaga kung bakit kailangan mo magbayad ng 1 million. So kung tutuusin, laki ng kinita mo doon, kumpara mo doon. Kaya lang, nag-iinayang ka pa rin. So ang gagawin mo ngayon, gagawa ka ng strategy, sabihin ko sa isang BIR, again, hindi lahat example lang to, na sabihin niya sa akin, gusto mo, pastor, ano na lang, para kaysa 1 million ang bayaran mo, hatiin na lang natin. Anong kalahati ng 1 million?
O, 1/2 million daw. O, kalahati nga. Tama naman yun. O, 1/2 million, di ba? So, 1/2 million, nakatipid ako ng 500,000, di ba? Ganun lang ba yon? Hindi siya, di ba? Ang talagang totoo nun, o sige sabi, makatipid ka ng 500,000, 500,000 ibibigay mo sa gobyerno, hati na lang tayo dun sa 500,000. So nakatipid pa rin ako ng mga 250,000. So ganun talaga lakaran. Meron talagang ganun. Ganito dito yung ginawa niya. Nagagawa ko ang strategy, sabi niya, gagawa ko ng pagkaswitik, pero tandaan mo kanina, bakit pinuri yung ginawa niyang hindi maganda, di ba? Ayaw pa rin. O nilulustay, ngayon naman, di ba natanggal siya kasi nilulustay niya yung pag-ari ng amo niya. At dito, plano naman niya, sa halip na ayusin niya, nanakawin niya yung to his advantage. Siya yung makikinabang. And then sabi niya sa 6, sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, ito ang kasulatan ng iyong pagkakautan. Dali! Maupo ka, palitan mo, gawin mong 50. 50% kaagad. Di ba? Malaking bagay. Itong 100 tapayang langis to, again, hindi yung vegetable oil. Ito yung olive oil. Alam niyo yung extra virgin olive oil, kung gaano kamahal yun, di ba? So ito, mga estimate nila, pag tinignan mo yung market value niya, itong utang niya, mga sabihin mo mga 1 million pesos yung utang niya sa current rate natin. And then siyempre, kung 1 million yun, bibigyan siya ng 50% off, 500,000 na lang, malaki, di ba? Malaki. Kaya lang, yung utang na loob na binigyan sa kanya, later on, siyempre, pakakainin siya, bibigyan siya. Ano ba naman yun, di ba? Kumpara mo doon na nakatipid ka ng kalahating milyon. And then, tinawag niya ang isa naman. Again, dalawa yung example na kinuha ni Jesus dito. Kinuha ni Jesus. Isa naman sabi niya, isang utusan, tinanong niya, bakit nandito to? Last week yan. At tinanong naman niya ang isa, ikaw gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Itong kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Ilang percent ang discount? 20%, di ba? Well, galing sa math. And then, 1 kabang trigo, hindi yung kaban natin ngayon. Yung kaban natin na merong 50 kilos yung malaki, merong 25 kilos, hindi ganon. So ma-imaginein mo, kasi bakit ka mo, itong 100 kaban nito, pag sinearch mo siya, pinag-aralan mo siya, inani niya sa 40 hektarya. May imagine 40 hektarya, so marami ito. So na-imagine ko siguro yung, hindi ako sure yung kaban, nakakita na kayong nagkakaban ng palay na sinasakay sa barko, malaking gano'n, no? Malaking gano'n. Tapos inano ng crane, ginaganon siya ng. So ganito, ang halaga nito, mga 2 million. 2 million pesos pag inano mo yung market value niya. So 2 million, sabi niya, ganito na lang, gawin mo na lang 80%, bawas mo ng 20%. 2 million, so ang ibabawas doon ilan? 20% ng 2 million. Ha? Absent daw siya sa math nung tinuturo. So, siyempre, mga 40,000 nyo, sabihin na natin, round up natin kalahating milyon din, di ba? Masisave ka. Kaya lang, yun na nga, ang kapalit, no, may utang na loob, wala nang trabaho ito, tinanggal ng trabaho ito, next time, pwede siyang lalapit ng tulong sa'yo. 8, sabi niya, pinuri ng amo ang madayang katiwala. Ay, may humabol, ilan daw? 1.6. Oo, di ba? So, basta imagine mo, ang laki ng utang, binigyan pa ng 20% na discount, ang purpose niya, magkaroon ng utang na loob, itong binigyan ng discount. That's the purpose ni Jesus. Again, kwento ni Jesus to, parable, hindi siya real story. Kaya lang, si Jesus na nagkwento. Ang punto niya, para maligtas ang tao, para maintindihan natin. So dito sabi niya sa verse 8, pinuri ng amo. Imagine mo, madaya siya pero pinuri siya dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. This is the heart of the lesson tungkol sa pera.
kung paano tayo maging mabuting katiwala. Remember, lahat ng meron tayo, pati buhay natin, pag-aari ng Diyos, tayo mga katiwala lamang. So ito yung punto niya, maging mabuti tayong katiwala, lalo na sa pera. Lalo na sa pera, ito yung pinakaano niya. So switik, magulang, tuso, pero pinuri. Pinuri. Kasi sinabi nga ng Diyos dito sa binasa natin kanina, merong mga makamundong tao, ito'y makasalanan pa, hindi pa nagsisi. At merong mga Kristiyanong tao, ito na yung nagsisi, tinalikuran ng kasalanan, nagpabautismo at pinatawad ng Diyos, di ba? So there are two kinds of people. So ito yung sabi niya, itong mga switik na to, kasi ang focus niya, kumita siya ng pera, kahit naman daya siya. Ako, ganun ako dati. Ayan, alam ni Ann. Nagtrabaho sa akin si Ann, nung meron akong cellphone shop, na magkano lang ang puhunan ko, ang binibenta namin, ang laki-laki ng tubo mo. Tapos bibili ako ng isang sakong asukal. Di ba, ang panahon namin, merong kalahati, merong 1/4, yung parang ice candy na ganon. Alam mo yung isang sakong asukal kasi may adjust, mandaraya nga dadayain ko, i-adjust ko yung kiluhan. Yung 50 kilos niya, gagawa ko 75 kilos yun na worth. So ganito yung kadayaan, switik, pero pinuri kasi nandun pa ako sa kamunduhan noon. Wala pa ako sa Panginoon. And then masamang katiwala, ang niya, kahit hindi ka katiwala, ito yung barometer mo. Yung ginagawa mong kasamaan ay para sa yun. Yung pagiging selfish natin, makasarili. Ito yung kahit sa Kristiyano, mahirap pag-aralan po to. Itong isacrifice mo yung sarili mo. Talagang parati gusto mo ikaw mauna. Gusto mo parating mas malaki yung sayo. Gusto mo marati kang pinapaboran, di ba? Even though Kristiyano ka, ang hirap pong ayusin tong ugaling ito. By the grace of God lang, mawala yung pagka-makasarili. And then sabi niya, mas ang mga makasalanan kaysa mga masigit sila sa mga matuwid sa mga bagay na temporal. Ang makasalanan kasi, parang ako dati, alos din ako natutulog. Meron ako negosyo, tapos meron pa akong club sa gabi. So alos din ako natutulog. Puro nasa isip ko? Puro pera lang. Mga temporal. Pag namatay ako, madadala pa ko ba doon? Hindi ko madadala. Wala naman GCash doon, di ba? So hindi mo rin pwede ipadala sa akin, di ba? So, doon, kaya kailangan ko ang Panginoon kasi kung di ko bibigyan ng light ni God, hindi ko maintindihan yun Na-focus ko puro pera. Pag namatay ka, wala ka namang madadala talaga. So, yung kinabukasan, hindi masama maghanda ng kinabukasan. Di ba yung mga plans ngayon, mga investment plan, pati naman yung mga insurance company, meron silang investment. Ang gaganda Kaya lang, makikita mo yun after 25 years, 50 years, and then matanda ka na. Ano mangyayari doon sa investment plan mo yun? Di ba? Ang dami mo ngang pera, tapos bawal na sa yung cake. O, bawal sa iyo yung junk food. Ang junk food, lahat McDonald's, Jollibee, Pizza Hut, lahat yun classified as junk food, di ba? May pera ako, pero bawal naman sa akin ang lahat. Yun sinasabi ng Panginoon. Sinasabi, maganda may pera ka, magsikap ka, tama yon. Kasi gusto ng Diyos, dumating ako, hindi para pahirapan ka, tama? Dumating ako para bigyan ka ng buhay na ganap, yun Ganap ka, parati kang busog, pero sabi niya, alalahanin mo rin yung the other side of the coin. Sabi niya, kasi merong buhay na walang hanggan. Merong kamatayan. Hanggang 120 years lang tayo dito sa lupa. So, tingnan mo rin yung future mo. Hindi lang yung pang 120 years. Ang gusto ni God, tingnan mo yung pang walang hanggang future. Itong life eternity. Ito yung walang hanggan, hindi natin kayang abutin ng kaisipan natin. So, gaano tayo kaswitik, kagulang, at katuso sa pag-ahanda ng ating kinabukasan. Again, ang kilang, maging simple lang siya. Okay lang dito sa mundo. Ano ka dito, maging comfortable ang buhay mo, mabusog ka, masaya ka, pero do not neglect itong eternal life. So parang balanse ba? Masaya ko kasi tama ang buhay ko, pero sigurado ako pupunta ako ng langit pagkatapos ng buhay ko dito sa lupa. Yun yung gusto lang ni Jesus. Gusto ni Jesus, now, ngayon sigurado ka pang pupunta ka sa langit pag namatay. Kailangan tayo mamamatay, di ba? Kahit anong yaman, kahit anong galing mo, ma-expire tayo. Parang pagkain, na-expire.
Kapag expire na, anong ginagawa sa expire na pagkain? Pero yung iba binibigay sa kaibigan, di ba? Parang ganun ka na rin. Ganun ka na rin. Ma-expire ka, wala ka ng silbi. Pero ang pinaka-delikado doon, sa impyerno po ka po itatapon. Ito yung ayon ni Jesus kasi hindi siya natutuwa sa isang kaluluwa na hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kaya patuloy siyang gumagawa ng mga parables, mga kwento para maintindihan sana natin. So yung mundo, sabi niya, okay lang yon. Pero sabi niya, huwag kang makiayon. Ibig sabihin, huwag kang makiagos. Nakakita na kayo ng isda na buhay, di ba? Pag merong waterfalls na ganyan, di ba? Sumasalungat siya, di ba? Akala ko dati imposible nung bata ako. Ang taas-taas niyang kaya niyang talunin. And then, yun ang buhay. Pero yung patay na isda, nakalutang, aagos lang yon. So ang tunay na Kristiyano, ang merong Jesus, sumasalungat sa mundo. Hindi ka nagrarally. Ibig sabihin, huwag kang makiayon. Kasi ang prinsipe ng mundo is si Satan. Malinaw yun sa Bible. So huwag kang makiayon doon kasi nilalayo ka niya sa Panginoon. So minsan, sasalungat ka talaga. Pero you abide with the rules ng government, huwag ka naman sasalungan, pero huwag mong hayaan sirain ka ng mundo. Kasi ang prince of this world is si Satan. So ito yung titingnan mo. Gagawin mo lahat. Ilan pa ba yung, parang ako, ilang taon pa ba yung pwede sa mundo sa akin, di ba? Ano na ako, 68. O kung sabihin 120, mukhang hindi ako abot ng 120, di ba? Ano kaya yung itsura ko pag 120 na ako, di ba? So, ayaw ko rin yun, di ba? God, wag naman ganong extreme, di ba? Parang ganon. So yun, may imagine mo, ibig sabihin, ilang taon na lang buhay ko, I have to be wise. Hindi yung wise, hindi yung sweetik para mandaya ng kapwa. Kundi maging wise ako, yung relationship ko kay God, yung eternal security ko, ay maging maayos. Ito yung purpose ni Jesus sa kwento niya. And then, anak ako ng ilaw, anak ako ng Diyos, alam na natin, because Jesus is light, alam mo na yung katotohanan, alam mo dapat yung pupuntahan mo, ito importante, na meron kang assurance of your salvation. Kung wala ka noon, konting bagay lang, nag-worry ka, di ba? Kung wala kang Kristo, di ba? Nagkaroon ka lang ng konting bukol, may cancer na ata ako. Hindi ganoon di ba? Pero kung may Kristo ka, alam mo yun na meron kang peace of mind. And then alam mo na gagawa si God ng new heaven and new earth, di ba? Alam mong dadalhin ka ng Diyos doon. O alam mo na ba yun? O kung di mo pa alam, patuloy ka lang magsimba at tinuturo yan. Patuloy ka magbasa ng Bible at malalaman mo yan na sa paghukom, tutunawin ang mundo. Sa paano niya tutunawin? Tutunawin sa sobrang init, extreme heat. Ito matutunaw, magiging pulbos. And then may dadaang hangin, mawawala. Parang wala siya before. Parang ganon. That's the end. Pero pag gagawin ng Diyos yon, lahat ng naniwala sa Kanya, magkikreate si God ng new heaven at new earth. Ito yon na parang perspective ng artist. Dadalhin ang lahat ng naniwala doon. Tama? And then sa white throne of judgment, lahat ng Christian, lahat ng naniwala, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng kaibigan ng Diyos, wala na after ng millennial kingdom yon. Tandaan nyo? And then dadalhin ng Diyos dito sa new heaven and new earth. And then lahat ng nagkakaroon ng resurrection, final resurrection, lahat ng hindi naniwala kay Jesus from the beginning, even from the time of Adam, bibigyan sila ng resurrected body, hindi namamatay, hindi nabubulok, aharap sila sa white throne of judgment, paisa-isa para hatulan. Hatulan ng pangalawang kamatayan sa impyerno yon. So ang purpose ni God, paulit-ulit, kapag narinig mo ang tungkol kay Jesus, agad mong isipin na dumating si Jesus para magbigay ng buhay na walang hanggan. Tama? Dumating si Jesus para makapunta ako ng langit kahit na ako'y makasalanan. Dati ako makasalanan. Pumunta si Jesus para bigyan niya ako ng parang ticket, kumbaga, makapunta ako ng langit. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me.
Kahit bata, naintindi niya yun eh. Wala kang ibang pwedeng daanan kundi si Jesus. Kasi si Jesus lang ang qualified para bayaran yung kasalanan natin. Kasi ang sin offering, dapat wala siyang kapintasan. Perfect. Walang taong perfect, tama? Wala ring hayop na perfect katulad ng Old Testament. Si Jesus lang kung bakit siya yung pinatay diyan. So kung naniwala ka doon, sabi ni Jesus, di ba sabi ng John 3:16, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanya nag-iisang anak, si Jesus, para bayaran yung kasalanan ko. Kapag naniwala ako doon, hindi na ako mapapahamak sa impyerno. Bagkus magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Ito nga yun. Kasi sabi ng Diyos, malinaw from the beginning eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. So langit, ito yung isa sa mga perspective mo. Gusto ko magkaroon ng pera, siyempre, para makain ko naman yung gusto ko. Mapunta ko yung gusto ko, di ba? Makasuot ako ng magandang damit. Walang masama doon. Pero hindi ko kakalimutan, gusto ko rin pumunta ng langit. So maging good steward ako sa pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Gaano mo pinahalandaan ang iyong kinabukasan sa langit? Sa buhay na walang hanggan. Ito yun, ibabalance mo. Hindi ibig sabihin na naniwala kay Kristo tapos ano na lang, puro ka na lang nakatunganga, di ba? Remember, ang Diyos ayaw niya ng tamad. Ang huwag magtrabaho, huwag pakainin. Sinasabi niyang malinaw yon. So magiging active ka, masipag ka, pero yung eternal perspective mo, yung relationship mo kay God, huwag mong pababayaan. Di ba nakakapanood ka nga ng telenovela na ilang season, di ba? Na talagang ano yan, talagang inaabangan mo yan, di ba? Tapos pagdating ng Sunday, once a week lang yon. Nalilate ka pa? Oh, bato-bato sa langit. Buti nga sa'yo. So yun, ibig sabihin, hindi perfect, pero makita ni God naman sa puso na meron kang excitement. Linggo na naman bukas, ihanda ko na yung isusuot ko, di ba? Ihanda ko yung isusuot. Tapos tingnan ko, tama ba yung pamasahe ko, di ba? Tapos mananalangin na ako, di ba? Na, God, sana maintindihan ko po yung mensahe bukas kasi tuwing magsisimba daw ako doon, puro na lang ako natutulog, di ba? Yung ganon, yung meron kang alam mo yung realidad, pero alam mo yung pinapangarap mo, di ba? So ano yung ginagawa mo? So you challenge yourself. Kung mahal mo ang Diyos, di ba, kilala mo siya, minahal mo siya. Tapos sabi niya, kung mahal mo ako, susundin mo ako, di ba? Kasi yung di mo kamahal, di mo susundin. And then, number 1, respect. Respect. Yung glory ni God, yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi siya pupunta kasama natin kung hindi niya nakikitang nirerespeto natin siya. Tama? So makikita mo, pupunta ka sa simbahan, alam mo na magsisimba ka, di ba? Meron tinatawag na Sunday dress. Ano ibig sabihin nun? Pinakamaganda kasi ang ka-appointment ko ang Diyos eh. Kung pupunta ka nga kay President Marcos, di ba? Ano kayang susuot mo? Di ba? So parang ganun eh. It manifests, lumilitaw sa buhay mo yung pagkamahal mo sa Diyos, yung kung paano mo siya pinapahalagahan, kung paano mo siya nirerespeto, kung paano mo siya minamahal. Kaya sabi niya, ano yung ginagawa mo? So, pag anuhin mo, na alam natin na there is spiritual warfare every day. Sabado pa lang atakihin ka ng demonyo. Kasi bakit? Ayaw niya magsimba ka. At kahit dito, atakihin ka niya. Ayaw niya makinig ka, di ba? May naririnig yung iba, di ba? Na kapag pagkanta, di ba? Masaya, di ba? May mga di ba? May mga ganun-ganun pa, di ba? Tapos na magsalita ng salita ng Diyos, hindi naririnig yung salita ng Diyos, di ba? Para may naririnig siya. Ano naririnig niya? Sleep, my darling baby. Tapos, hindi ko kayo kailangan nating 2024 na, di ba? Siyempre nakikita ko, tapos mamaya, beautiful eyes na, ganun-ganun na yan. Tapos yung beautiful eyes na yun, wala na, di ba? So don't be offended. Lahat naman tayo dinadaanan natin yon. Don't be offended. Don't feel bad. Pero ibig sabihin, gusto ng Diyos, anong ginagawa mo? So ibig sabihin, mag-exert ka rin naman ng effort. Ginagawa din naman ng Diyos ang dapat niyang gawin, di ba? So ito yung sabi niya, ipagandaan mo rin. So saan mo ginagamit ang iyong kayamanan? Ito yung pinaka-principle ng natin. Again, pera ang pinag-uusapan dito. Investment, wala masama sa investment. Pero take note, 120 lang tayo at pag namatay tayo, wala tayong madadala
sa langit. So, balance lang, ma-enjoy natin, we have good relationship with God, maganda yung buhay natin, kumikita tayo, magandang trabaho natin, magandang kalusugan natin. Yung life na gusto ng Diyos yon. So, meron tayong punto rito para matandaan lang natin, yung pera gamitin natin sa iba, sa iyong sarili o sa atin din, at siyempre para sa Diyos. Yung una sabi niya sa verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin nawa kayo sa tahanang walang hanggan. Tahanang walang hanggan, siyempre langit yun, di ba? So ibig sabihin na napakayaman mo. Para during my time, I really prayed a lot for Henry C. Kasi marami ako natutunan sa kanya when I was a young businessman. Grabe yung wisdom niya. Pero alam mo na maging Christian ako, parati kong pinagpipray na sana maligtas siya. Pero hindi ako nakakita ng any evidence na ligtas siya. Pero yung mga anak niya, sila Boots, nakita ko naman nasa mga Christian churches. So yung ganon, para sabi ko, anong magagawa nitong katambak? Di ba? Katambak na kayamanan. And then, when you expire, parang ganon. So parang nakakalungkot na ang turo na ni God, okay lang maging mayaman ka ng ganon, pero meron kang relationship kay God, meron kang eternal security. After na ma-expire ka dito sa lupa, nando sa langit yung kaluluwa mo. Ito yung gusto na naman ng Panginoon. Kaya sabi niya, gamitin mo ang iyong kayamanan, lalo na sabi niya, sa mabuti sa iyong kapwa. Again, remember the word kapwa. Ito yun. Remember sabi ni God, 2 major commandments, mahalin mong Diyos ng buong pagkatao mo, and then mahalin mong kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Parang dito pa rin siya, kapwa yung sinasabi niya. And then sa iba, so gamitin mo yung pera mo sa iba, paano mo gagamitin yon? Sabi niya, sa English dito makikita, sa ibang version mas maganda siya. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves so that when it is gone, you will be welcome into eternal dwelling. Sa ibang version makita mo, you use your money to buy friends. Sabi ko, bakit bibili ng kaibigan? Di ba, meron kang kaibigan kung galante ka, di ba? Na pag nakita ka mo, ang tingin sa iyo Jollibee kasi tuwing makita ka, nagyaya ka sa Jollibee, di ba? Oh, ito na naman. Mas malilibre naman tayo sa Jollibee, di ba? O kung McDonald's, parang gano'n, di ba? So, anyway, to buy friends, dito sinasabi ng Diyos, gamitin mo ang kayamanan mo para itong taong ito maligtas. Maligtas siya. So, gamitin mo yung pera mo. Halimbawa, oy, alika, simba tayo sa ECF dito. Libre kita ng lunch, di ba? Meron man tayo libre lunch, di ba? Meron tayo libre. Parang gano'n, gagamitin mo invest mo yung pera mo sa kapwa para pag naligtas yon, sabi niya, ito yon. You will be welcome sa langit. Ito yung mga taong sasalubong sa langit. Hindi mo sila kilala. Bakit kamo? Bakit kamo? Paano nangyari yon? Sabi niya, gamitin mo ang kayamanan mo sa pagbili ng kaibigan, di ba? O, gamitin mo ang kayamanan mo sa Panginoon. Dito alam natin, maganda yung kalagayan ng ECF dahil may mga taong tumutulong sa atin. Di ba? Halimbawa yung in-announce ko na punta kayo ng Pasko, may mga toys. Abe, malayo pa yung Pasko. Pastor, asan yung toys? Pasko nga. Pasko nga. Di ba? Parang ganon. But anyway, doon sa mga batang yon, bata yon o isip bata o matanda, na narinig nila, di pa pupunta sila. And then nung pumunta sila, ang purpose is because of the toys, di ba? Walang masama doon eh. And then sa pagpunta niya, nakarinig siya ng salita ng Diyos, taligtas siya. Hindi mo yung kilala, di ba? Hindi ko na rin alam, di ba? And then pumunta ka ng langit, sumalubong sa iyo welcome you sa langit. Nagpasalamat sa iyo. Hindi mo siya kilala. Sabi niya, salamat po ma'am. Bakit? Kasi nung noon, sabi nila merong toys, pumunta po ako sa simbahan. At narinig ko po yung mensahe ni Jesus. At naniwala po ako kung bakit nandito ako sa langit. Nakuha? Yun eh. Yun. Gamitin mo yung pera mo sa pagpalaganap ng salita ng Diyos. At pag may naligtas dito, kasama sila sa taong mga magwe-welcome sa iyo sa langit.
Makamundo na mga kaibigan at makalangit na mga kaibigan. Walang masama, makamundo na kaibigan, pero ibalansi mo rin na hindi lang nililibre mo sa McDonald's, hindi lang nililibre mo sa Jollibee. Ibig sabihin, kung ikaw ligtas, kung ikaw Kristiyano, meron kang kind of desire na sana magkaroon din siya ng kaligtasan. Di ba? Kasi mahal mo siya, kaibigan mo siya eh. Imagine mo, nakita natin sa Bible, di ba? Pag nasa hell ka, nasa heaven ka, pwedeng nagpapagita because glorified yung body. Makita ng kaibigan mo, bakit ka nandiyan sa heaven? Bakit hindi mo sinabi sa akin paano makapunta diyan? Pero it's too late na pagdating na sa ganon. Sila ang mga sasalubong sa iyo sa langit o kasama sila sa welcome committee, kumbaga. Luke 3:6-38, sabi niya, sabayan niyo ako, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Ustong takal, siksik liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. So, i-practice. God will give us 100%. And then, again, kung bakit pinipreach namin yung tithings, hindi para magkapera ang church. Kasi nagbibigay ng pera ng church, nagpo-provide ang Diyos. Gumagamit lang siya ng iba-ibang mga pamamaraan. Pero ito po yung sure blessing. Nasabi, bigyan kita ng 100%, ibalik mo sa akin yung 10%. Ano sabi niya? Para may pagkain sa akin tahanan. Again, hindi natin yung GCash siya pinapadala sa langit yan. Dito lang sa simbahan. Pero it's a testing, it's a challenge sa ating lahat kung susunod ba tayo. Kasi pag hindi, sabi niya, ninanakawan natin siya. Ninakaw mo yung 10%, binigyan na kita ng 100%. And then nire-require ko lang sa iyo is 10%, hindi mo pa binigay sa akin. So ang term niya doon, ninakawan. Pero kung susundin natin yung sabi niya, kung di ko bubuksan ang mga bintana ng langit, pabababain ko yung pagpapala sa inyo. Again, siksik, liglig, umaapaw, wala mapaglagyan. Again, last week, di ba, challenge ko kayo, meron makakatanggap sa inyo ng 400 pesos mula sa Diyos, di ba? Ang challenge sa iyo, ibibigay mo ba yung 40 yon sa Diyos? And what is 40? Again, yung faithfulness, sabi niya, kaya mong maging tapat sa 400, kaya mo kaya sa 4,000, kaya mo kaya sa 40,000, kaya mo kaya sa 400,000, sky's the limit. Lahat ng pagpapala, walang katapusang pagpapala sa langit. Depende sa kakayahan mo kung paano ka maging good steward. And then gospel ministry, ito yung sa pinakamagandang i-focus mo yung ginagawa. Parang yung kayo, yung mga nagbibigay ng toys, nagbibigay ng pagkain, may mga naliligtas hindi mo alam eh. And that is part of the gospel ministry. Merong pastor na maliit na simbahan, alam mo, mahirap siya, wala siyang kakayang mabuhay. You can support, but again, do not use your tithes. Yung tithes para sa Diyos yon. Yung excess ng tithes yun gagamitin mo. And then makita mo merong Bible student na kapos siya, hindi niya mabayaran yung tuition fee niya, na pwede mong tulungan yon. Pag nag-graduate yun, ilang kaluluwa kaya ang maliligtas doon, di ba? May mga Bible school kasi walang mga kaya magbayad ang estudyante. So yung operation nila, ni pambayad ng kuryente, hirap sila, di ba? Then you can pray na tumulong ka doon. So, tumulong kang magbigay ng tracts, magpa-print ng tracts, mga ganon. O bumili ng Bible, magbigay ng Bible. Marami po eh. Marami pamamaraan. Pero sabi ng Diyos, isa sa mga channel na pwede mong i-invest yung kayamanan na binigay ng Diyos sa iyo. Hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa makamundo, pero sa makalangit na pamamaraan din. So pangalawa, again, yung kayamanan mo sa iba and then sa atin o sa sarili mo. Sa sarili mo. Sabi nga, charity begins at home. Ikaw muna kasi wala kang may bibigay kung wala ka. Hindi ka makakapaglingkod kung mahina yung katawan mo. So kasama doon, aligaan mo rin sarili mo para you can serve God. And then sabi niya, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ang mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, ang mandaraya rin sa malaking bagay. Simple, di ba? Ganun lang yun eh. Anong klase kang katiwala? And then again, nandito ka sa category, mandaraya ka, antayin ni God. Nababago ka. So, ang sisti lang nun, hindi ka niya pwedeng pagkatiwalaan ng malaki. Then nakita niyo yung other parable, yung konting binigay niya sa'yo, anong gagawin ng Diyos? Kukuhanin pa. Yung natitirang maliit sa'yo. Pero, kung faithful steward ka, yun nga, hanggat saan ang kaya mo, sky is the limit yun sa Panginoon. Kaya sabi niya,
titinan mo, araw-araw na buhay mo, steward ka, ano yung, i-rate mo yung sarili mo, na kahit konti lang na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, do you use it faithfully? Sa pagkain lang, sa pagkain natin dito, meron tayong rules dito, di ba? Clean plate kapag natapos tayo. Pero nakikita ko yan, daming mga natitira sa plato. Of course, yung buto okay lang yun. I do not expect you na kainin nyo yung buto. Pero yung maraming kanin doon, naiiwan sa plato, rules natin yun. Kasi tinatapon nyo yun. Sabi ng God, do you think God will bless us more? Of course not. Di ba? Yun eh. Simple things na tinitingnan ng Diyos yun, importante sa Kanya yun. Nasabi niya, ginagamit natin, pera ng Diyos yan. Yung kuryente natin, pera ng Diyos yan. Di ba? So, paano tayo maging good steward? Pag walang gumagamit, patayin mo yung mga ganon. And then, rebelding bunso, bakit nandito mga ito? And then 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ang tunay na kayamanan, siyempre sa langit, alam na natin doon. So kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa kayamanan ng mundo, what more doon sa mga spiritual na kayamanan sa langit? And 12, sabi niya, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Di ba kung minsan, naranasan nyo yung, alimbawa, manghihiram ka ng kotse, o maghihiram ka ng gamit, di ba? Parang mas takot ka kasi hindi siya sa'yo, na pag nasira yun, di ba? Hindi pare kung sa'yo siya, di ba? Parang sa'yo siya, parang okay lang, parang sa'yo yun eh. Pero pag pinagkatiwala sa'yo ng ibang tao, di ba? Merong ganong klaseng instinct, di ba? So ito yung sinasabi ng Diyos, na you have to be good steward doon sa pinagkatiwala ng iba. Pinagkatiwala ng magulang yung anak sa'yo. Pinagkatiwala ng asawa mo, yung mga anak mo, na kung babae ka, di ba? Pinagkatiwala sa'yo yung negosyo ng boss mo. So, anong klase kang katiwala? Lahat ay sa Diyos, tayo ay katiwala lamang. Ito yung pinakamagandang everyday. I-remind mo yung sarili mo, ano mang meron ako, sa Diyos to. Tulungan mo po ako, Diyos, na maging mabuti po akong katiwala. Kailangan mong gawin yan everyday kasi very tempting po. Very tempting po, di ba? Kapag meron ka, pag hindi ka nanalangin, anong gagawin mo sa sobra? Sinong bibigyan mo? Sinong bibigyan mo yung sobra mo? Panginoong Yesus, bibigyan si Panginoong Yesus. Di ba katotohanan, pag meron ka, pag hindi ka nanalangin, bibigyan mo siyempre yung mga gusto mong bigyan. Nakuha niya? There is a big difference. Kasi sabi ng Diyos, yung kaisipan ko, kaisipan magkaiba. Yung pamamaraan ko, pamamaraan magkaiba. So do not lean on your own understanding, sabi niya. But in everything, isama mo ako, i-consult mo ako, acknowledge me, sabi ng Panginoon. So everything, every now and then, God, tulungan mo po ako kung sino po yung gusto mong pagbiyan nito. Mahilig akong ganitong damit. May bulsa. Alam mo yung kahit na 20 pesos lang, lalabas ka ng bahay, maglagay ka. Try nyo. Maglagay ka. Yung madali mong tukutin siyempre. Hindi yung, noy, saglit lang, tapos hindi mo na makita yung 20 mo, di ba? Ilagay mo sa madaling tukutin. And then mag-pray ka, God, bless mo nga ako. Kanino ko ibibigay ito? Believe me. Try mo, sabihin mo sa akin ang kwento mo, makikita mo yung sagot ng panalangin mo. And then 2 Corinthians 4:18, sabi niya, kaya't ang paningin natin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Again, anong klase kang katiwala? Ang panghuli natin, of course, sa Diyos. Sabi niya 13, walang alipin, maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ay ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at kayamanan. So, balanse. Ang pinapano mo siya babalansehin? Unahin mo ang Diyos. Everything becomes secondary. Yun ang pinakamadaling i-practice. Parati mo siyang uunahin. And if it is between God and man, susundin mo ang Diyos, hindi yung tao.
Di ba? Alam mo na yon eh. Kapag nagalit ang Diyos, sino tutulong sa'yo? So pag sinunod mo ang Diyos, magagalit yung pamilya mo, yung kaibigan mo, di ba? Pero tutulungan ka ng Diyos, kaya mong ayusin yon. So if it is between men and God, you choose God, and then sa lahat ng bagay, uunahin. Kahit sa asawa mo, kahit sa pamilya mo, uunahin mo yung Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos doon. And then yung lingkod nga, ang lingkod na sinasabi ng Diyos dito, yung slave na servant, yung man-servant. Ibig sabihin, kung ano sinabi niya, gagawin mo. And this is lifetime commitment. Kung lingkod tayo ng Diyos, ito yung lifetime commitment na ini-expect niya. Anong mga pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Meron akong papakitang video. Ang kwento niya, pinagkatiwala ng Diyos yung cross doon sa video. And then, sabi ng Panginoon, makinig kayo, kasi English yun. Ang sabi ng Diyos doon sa lingkod niya, sabi niya, iniwan niya yung cross. And then sabi niya, bantayan mo to, maging mabuti kang katiwala. Antayin mo ako sa aking pagbabalik. So the same sa Christian. Nasa langit si Jesus, and then magbabalik siya during the rapture. Sabi niya, antayin niyo ako hanggang sa susundin ko kayo. So that's the essence ng kwento noon. Pinagkatiwala, tas may mga bagyo, nahirapan siya, halos mamatay na siya, pero pinanindigan niya yung pinagbili sa kanya ng Diyos. Parang sa military, di ba sa military, binigyan ka ng post, kahit na inabando ka na lahat ng kasama mo, huwag kang aalis doon sa post na binigay sa iyo. So the same, yung anong klase kang katiwala o anong pinagkatiwala ng Diyos sa atin ngayon. Panoorin niyo yung video.
So sa biyaya ng Diyos, tayo din ay pwedeng maging mabuting katiwala. So alalahanin mo yung mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo, pamilya, mahal sa buhay, kaibigan. Again, kailangan mong i-sacrifice kuminsan yung sarili mo na ito yung tunay na pagmamahal, hindi yung pakabig, yung pagganon na pagmamahal. Again, tandaan natin, lahat ay pag-ari ng Diyos, gamitin natin ito sa pagpapalaganap ng kanyang magandang balita, gamitin sa iba para sa kaligtasan at sa sarili din natin. Gusto ng Diyos para makasama tayo sa Kanya at magamit niya tayo at siyempre sa Diyos. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. Kailanman di ka nagkulang sa amin. Nakikita mo po sa amin kung meron pang hindi paligtas, ang hangarin mo ngayon o Diyos ay maligtas tong taong ito. At kung meron pong sa amin na hindi pa medyo kulang pa ng kaalaman sa pagiging mabuting katiwala, turuan mo po kami. Na yun nga po, matandaan po namin yung mensahe mo ngayon sa amin, na idikit mo po ito sa puso't isipan po namin para magamit po namin sa araw-araw na buhay po namin. At salamat din po, Diyos, na binigay mo po sa amin yung kada linggo, alalahanin po namin yung kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin sa pamagitan po ng pag-practice po, pag-observe po ng Holy Communion. Kaya ngayon umaga, O Diyos, may task ka po namin. Tulungan mo po kami, O Diyos, na makahingi ng tawad, talikuran mga kasalanan namin, at patuloy na makinig at sumunod po sa iyo. Tanggapin mo nga po, O Diyos, itong pagpapaalala mo sa amin, alalahanin namin through the Holy Communion kung paano mo po binayaran ang kasalanan po namin. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So yung mga, awakan nyo muna and then sabay-sabay tayo mamaya. And then, sino mag-communion? Yung naniniwala kay Jesus, kasi ito yung bili niya, alalahanin natin kung paano niya binayaran yung kasalanan natin. Hawakan niyo muna. Tapos yung mga batang hindi ko pa naturuan, hindi pa sila pwede mag-communion. Si Joshua, next Saturday tuturuan kita para next Sunday pwede ka na. Ha? Jennifer. Tulong ka. Sa likod. Pag hindi kayo nabigyan, pwede nyo taas kamay para lumapit sa inyo yung answer.
kayo nabigyan, taas yung kamay para lumapit yung usher sa inyo. Sino yung wala pa? Sino yung wala? Okay na, lahat meron na. Wala na dyan. Liit nung Kaylin. Meron ka na. Patikit mo. Pagkataas niyo yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po sa katawan mo na siya pong ibinigay mo para tumanggap po lahat ng kaparusahan na mga kasalanan ko. Salamat po sa pagmamahal mo po sa akin at ikaw po yung nagbayad ng kabayaran ng kasalanan ko. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Munguyain siya. Munguyain, no? Pagkatapos po yung cup, Panginoong Yesus, salamat nga po sa dugo mo na siya pong naghugas ng mga kasalanan ko. Ginagawa ko po ito bilang pagsunod sa utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Salamat din sa Diyos na pagkakataon na salamat sa Kanya, binigyan niya para maibalik natin sa Kanya ang porsyon ng pagpapala niya sa atin through our tithes and offering. Sabi niya sa Hebrews 7:5, ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusan kumuha ng ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito'y mula rin sa kay Abraham. Pusong nalisa ang aking nais. Bigay mo, Diyos, para sa akin. Pusong nalisa ang aking nais. Bigay mo, Diyos, para sa akin.
ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Sa pusong sa'yo'y walang alinlangan. Sa pusong itinitibok na ika'y parang ngalan. Ang loob ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang ngalan. Ang loob ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang ngalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pwede pong umupo muna. Welcome natin yung first time visitor natin. Andun yung welcome natin yung first. Sino ba yung first time? Pamangking ko nandun. Si Gideon. Sino pa? Pwede po tumayo para kantahan namin kayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and we always speak to you. But God would let us be finally always there to be strong and to lean on. Welcome po sa inyo! Welcome po. Sana next Sunday kasama namin kayo ulit dito. Tayo po tumayo para sa benediction. Mananalangin, mga bata. Ganong kamay. Nakapikit, nakayuko. Panginoong Hesus, salamat po. Muli, pinakita mo po ang pagka-Diyos mo po sa amin. At salamat po, nakasama ka po namin. Alam po namin, nandito po yung glory mo sa lugar na ito. At Ama, pagpapalang galing po sa iyo. Ibinibigay ko po sa lahat ng kasama ko dito, pati na po yung kasabay namin sa live streaming o sa YouTube man o Diyos. Kami pong lahat. Abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. And follow Jesus. Take up your cross.
cross. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed. Say that you know me. Count the cost. Take up your cross and follow me. Don't be ashamed. Don't be ashamed. Say that you know me. Count the cost. Take up your cross and follow me. Count the cost and take up the cross and follow me. Count the cost. Count the cost and take up your cross and follow me. Thank you. Bago kayo umuwi, kain muna, tapos picture taking muna doon ang camera.